Good afternoon po, ma'am. Ako po si Lito George. Isa po akong DevCom student. So, nandito po ako ngayon para magtanong o mag-interview tungkol po sa ating kalikasan. So, ma'am, maaari po ba kayong magpakilala? Yes, good afternoon, Lito. Ako si Maria Johanna De Dios. Ako ay isang environmentalist kasi ako ay nagtapos ng MS Environmental Management. Sa ngayon, dati ako nag-work sa PhilRise as Science Research Specialist 2. Pero sa ngayon, nandito ako ngayon sa ISEM para gumawa ng mga proyekto. So, ma'am, since isa po kayong environmentalist, maaari ko po ba kayong tanungin kung ano po ang perception nyo o pagpapakahulugan ninyo sa kalikasan? Oo naman, kaya ka nga nandito, di ba? Para Opo. ako interviewin. So, ang pagtatanong ay maayos lang sa akin na sagutin. Tungkol sa kalikasan, maaari nating sabihin ito ay ang ating kapaligiran o ang ating kung saan tayo naninirahan, kagaya ng lupa, ang tubig at ang hangin. Ito ay ating kalikasan na dapat nating pangalagaan. So, ma'am, sa ngayon po, sa tingin ninyo, maayos po ba yung pangangalaga sa ating kalikasan? Sa ngayon, dahil sa nangyayaring climate change, masasabi kong hindi eh. Pero sa iba, syempre, maayos yung pangangalaga nila dahil sa global naman ito, ang impact na nagagawa ng isang tao sa iba't ibang lugar ay napagsasama-sama. Kaya nangyayari na hindi maganda ang nangyayari sa ating kalikasan. Halimbawa na lamang ang human anthropogenic activities ng bawat isa sa pagluluto na lamang ay may environmental impact. So, Ano ba ang dapat natin idagdag doon? Halimbawa, ako, naglalaba ako, di ba gumagamit tayo ng mga chlorine, Clorox, opo. may impact yun sa ating air pollution. As air pollution, kasi yung chlorine, pag nag-evaporate, mayroon siyang epekto sa air. Kaya yan naman ang ating So maraming impact na nangyayari sa aspect impact lang yan. Kumbaga, kung ano yung ating ginagawa ngayon, yung epekto nito sa ginagawa nating aktibidades ay malaki ang nangyayari sa ating klima o climate change. So, ma'am, bilang po nandito po kayo sa isang institusyon dito nga po sa Central Luzon State University. Sa tingin niyo po, maayos din po ba ang pangangalaga ng CLSU tungkol po sa ating kalikasan? Natawa akong bigla sa tanong mo. Actually, nung kararating ko rito last December 1, nag-observe din ako kasi nasanay ako na talaga namang maayos ang kapaligiran ng isang institusyon o isang universidad. Kasi nanggaling ako sa standard na lugar. Kumbaga, merong quality, may environmental, at may occupational na pinangangalagaan kasi international yon. So ngayon, dahil nandito ako, ino-observe ko lahat ng mga estudyante. Masasabi kong may segregation naman sila, though hindi na naman lahat. Pero yung iba naman ay sumusunod. So, sa madaling sabi, hindi naman ganun kalala ang problema. Kumbaga, may mga sumusunod, meron ding hindi. Pero ang mga nagkakalat ay hinuhuli na rin, di ba? Nahuhuli na rin ng mga security guard. Kaya yung pangangalaga dito sa ating komunidad, sa ating university, ay maayos-ayos naman. Kasi yung mga nabubulok, ginagawa nilang organic fertilizer sa ngayon. Napuntahan mo na ba yun? Yes, ma'am, dun po sa Nature's Farm yun. Ayun. Ibig sabihin, meron tayong isang ginagawa. Sa perfect example yun sa atin na meron tayong ginagawa dito sa ating komunidad. So, regarding po dun sa waste segregation, ano naman po yung contribution on na ibinibigay o na idadagdag ng ISEM para dito? Marami kaming maidadagdag para diyan sa ating proyekto na lamang. Halimbawa, yung pag-ano natin ng mga basura, ginagawa natin yan na mapagkakakitaan pa. Ang mga ginagawa namin dito, nagpa-pilot kami. Pag na-pilot o na-perfect na namin ito, tinuturo namin sa ibang community. So, nagtuturo kami sa kanila para nagkaroon sila ng extra pagkakakitaan. So, ma'am, maaari niyo po bang sabihin kung ano yung ibig sabihin po ng pilot? Yung pilot, ibig sabihin nito, naggagawa kami ng research na sa maliit pa lamang, dito namin ginagawa hanggang sa ma-perfect namin ito. Halimbawa, nagkakaroon kami ng replicates ngayon. Kung maganda to at na-solve namin lahat ng problema, maaari na namin itong ituro sa isang komunidad para naman sila ang gumawa. Para yung bang sinasabi natin na mayroon pang pera na malalabas mula sa ating mga basura.
So bukod po sa piloting, ano pa po yung ibang programa o action na ginagawa po ng ISEM? Kami ay nagte-train sa iba't ibang komunidad. Nagkakaroon din kami ng tree planting, kagaya ng ginawa namin sa Karanlan. Sa ngayon, nag-aayos kami para sa ibang area dito sa Kuyapo kasi medyo bare na pala dyan. So may nakapagsabi nga sa amin, kaya naghahanap naman kami ng ibang ano parang society pa na magko-contribute ng mga puno at doon namin dadalhin sa Kuyapo. So yun yung naka-line up naming activities sa ngayon. So ma'am, bukod po sa tree planting, sa piloting, may mga iba pa po ba kayong projects or programa na ipinapatupad dito po sa ating institusyon o sa labas man ng ating komunidad? Meron sa disaster preparedness na lang and environmental health risk. Meron kami ngayong ginagawa na kami ay nagtuturo sa iba't ibang opisina at ganoon din sa mga estudyante. Basta by request ito, pumupunta kami kasi syempre yung schedule ba, kailangan maging sabay o maging pareho kami para kami ay makapag-conduct ng pa-seminar. Ganon din yung mga ibang project namin na kagaya sa P-Shard, yung aming parating pa lang yung pera pero approved na siya. Yun ay tungkol naman sa ating sa disaster preparedness. So nagtuturo kami para sa ganon, ma-quantify namin kung ano pa yung mga dapat na ihanda para sa buong Pilipinas o sa Central Luzon. So ma'am, nabanggit nyo nga po kanina na paparating po yung pera. So meron pong pondong nakalaan para sa mga programa o mga proyekto na isinasagawa po ng ISEM. Oo, meron naman pagkagaling sa external fund. Meron yan kasi gumagawa kami ng project proposal, sinasubmit namin sa labas, dinidefense namin yun. Pag na-approvean, hinihintay namin yung release. So pag dumating, halimbawa 4 million, may pera. At doon namin pinunggugol yun. Yung iba namang pinapilot namin, walang pera pero ang ginagamit namin yung sariling pondo ng opisina. Ikot-ikot lang. Saan nyo po exactly pinapasa yung mga proposal? Sa DNR po ba? Or yung isa sa DANR, nag-submit kami ng RAMET sa tissue culture at saka yung cloning. Yan, nag-submit kami sa DNR. Yung isa sa DOST. Yung isa naman sa P-Shared, yun nga, yung DOST P-Shared, yun nga climate change natin na disaster preparedness. At saka yung iba naman, marami kaming pinagpupuntahan sa DA-BAR pa. Yung tungkol sa mga green products, kagaya ng green paper, green eco paper, eco green hollow blocks, eco green charcoal, yung mga ganon. Narinig mo na ba yon? Medyo ngayon pa nga lang po narinig yun. So, ma'am, tungkol po dun sa Eco Green papers, ano po yung process nun? Yung Eco Green papers na yan, kung tutuusin, pag tinignan natin, yun yung mga recycled paper o yung mayroon ng print both sides. Tapos, printed both sides, yun yung ginagamit namin, tinutunaw namin siya. Pagkatapos minomold namin, kasama ng mga dahon-dahon na nahuhulog dyan sa tabi-tabi, bamboo, ganyan. Tapos kagaya ng sample na minsan na nakita mo dito sa amin, yun yung meron kami na pwedeng maging picture frame, jewelry box, diploma holder, certificates, gano'n. Doon namin nilalagay. Kaya pagka magandang-maganda na ito, may pakikita namin o mai-display namin sa lahat at yun yung mga ituturo namin sa iba. So, ma'am, ginagawa niyo rin po ba itong negosyo para makakuha po kayo ng funds para po sa mga proyekto niyo pa? Actually, hindi na namin siya kailangang inegosyo. Sa palagay ko naman, ito ay talagang kakagatin ng masa, di ba? Yes. Ito ay hindi negosyo ang iniisip namin. Ito ay ang iniisip namin na main kung paano kami gumagawa ng proposal ay ano ba yung problema sa ating kapaligiran. Pag pumupunta kami kasi sa isang lugar, bago kami makapag-isip ng proposal, iniisip na namin yung ano ba ang problema dito. From dun sa problema na yun, nag-a-arise yung isang project proposal na maganda. At habang pinapasok namin to sa mga funding agency, ginagawa na namin yan para pag nagkatuluyan kaming magkaroon ng na ituturo namin yan sa lahat. Kasi ayaw naman namin na pag nakakreate kami ng product dito, aangkinin namin. Kung gusto namin ay maituro yan sa ibang tao para makinabang ang lahat. So, ma'am, maaari po ba kayong mag-share o magbigay ng isang halimbawa na na-share na nakadulot po ng pag-develop ng isang komunidad? Ganito yon. Nung ako ay hindi pa ako dito kasi ilang buwan pa lang ako rito, masasabi ko na nung gumagawa kami nito, yung mga recycled waste nila, halimbawa yung PET bottles, papel, bote, tansan, lata,
mga newspaper, ay ipinapalit nila sa mga halamang gamot, kagaya ng gotokola, ng sweet basil, Camellia sinensis. Alam mo yung Camellia sinensis, yun yung C2. So yun, nakukuha lang nila ng 3 for 100 na per pots. Tapos, ang pambayad nila ay exchange, ay yung recyclables. So pag itong mga halaman na to ay napadami nila, yung produkto naman nila o yung harvest nila, binibili namin pabalik para mapakinabangan. Pero yung mga C2, sila mismo, nagagamit nila yun sa bahay-bahay nila. Yung gotokola naman na halaman ay anti-cancer, nagagamit din nila yun sa kanilang sariling pangangailangan. Pwede rin kasing ulamin yan eh. So yun ay kapakinapakinabang na sa kanila. Kumbaga, nakukuha na nila agad yung pakinabang, hindi pa man nila na ibebenta, meron na sila agad sa kusina nila. So ma'am, at the same time po, nakakatulong na po kayo sa tao, nakakatulong din po kayo sa pangangalaga ng ating kalikasan. At the same time, kasi yun ang gusto namin laging ipakita. Kung pangangalagaan mo yung kalikasan, dapat makita agad ng tao yung pakinabang niya rito. Kaya yun yung agad namin ginawa. Para bang business siya pagdating sa kanila, pero actually, nai-inculcate namin yung pangangalaga sa kalikasan. So isa po yung strategy o technique ninyo para rin po mapangalagaan yung ating kalikasan. Oo, ganun na nga. So ma'am, sa pagpropose naman po ng mga rules at regulations, dumadaan po ba ito sa process? Oo, dumadaan yan sa mga pag-create natin. Alam mo ba na dito sa Pilipinas, tayo na ang may pinakamagandang nakasulat na batas Tungkol po sa kalikasan. Oo, talagang lahat ng implementations kay Republic Act 6969 yan, sa Chemical Hazardous, Republic Act 9008 sa Solid Waste Management, kay Republic Act pa yan para sa air quality natin. Napakaganda ng implementing rules and regulation na nakasulat yan o yung IRR na kasama sa batas nila sa Republic Act na yan. Ang nagiging problema lang natin ay yung implementation. Kasi alam mo ba, ang implementation na, marami na kasing nangyayari dyan eh. Minsan yung iba, hindi na sumusunod, o kaya palusot, ganito, ganyan. Pero sa buong bansa o sa buong mundo na, Pilipinas ang number 1 na pinakamagaling gumawa ng batas. Kasi nandito sa atin yung magagaling na abogado. Nagkataon lang na dito rin sa atin may magagaling magpalusot. O diba? Pero kahit na ganun, sa environmental, doon na kumpleto tayo ng nakasulat yan, ang nagiging problema lang kung paano natin na yung mga tao upang makasunod. Sa community nga eh, di ba, yung pagtapon na lang, Yes, may kaukulang pagbabayad pa yan. Halimbawa, naghuli ka nila one time nito, magbayad ka ng 100. Sa susunod, pag nahuli ka ulit, ikaw uli. Magbabayad ka ng mas malaking halaga, may kasamang kulong. Ganun. Yan naman yung pinakaano nila sa munisipyo eh. Kahit naman sa Pilrice, nakapasyal ka na ba sa Pilrice? Sa Pilrice, ganun din, bago ka pumasok, di ba? May no smoking na. Maganda rin yun ditong gawin eh. Kasi pagpasok ka na, oh no smoking na rito. So yung mga iba nga, bago pumasok, tinatapon na yung upos sa labas. Na-observe mo siya eh. Pero actually, sa totoo lang, pag yung upos ng sigarilyo, hazard din yan sa environment natin. Kasi yung upos, pwedeng mag-clog yan sa mga astero natin o kaya makain yan ng isda, hindi magiging ano yan sa isda. Hindi rin maganda, di ba? Kaya yung iba, hindi rin nila ginagawa yung ganun sana. Laging may cigarette butts. Kaya tingnan mo kami, dito na lang sa disaster preparedness natin. Kami dito eh, tinuturo pa namin kung paano yung tamang na kung tutuusin sana, maganda rin na matutunan ninyo ito yung ating disaster preparedness. Kaya maganda, nire-recommend ako na yung DevCom ka, di ba? Yes, Tama? Eh, mag-request din ng schedule para kami makapagturo tungkol sa disaster preparedness. Para nang sa ganon, handa rin ang lahat ng estudyante tungkol dito. Kasi tinuturo na rin namin doon lahat kung paano tayo maging handa sa anumang sakuna, kagaya ng lindol, baha, typhoon, at saka fire. To man-made lang tong fire. Kailangan pa rin natin ito. Hindi naman lahat kasi ng fire ay man-made, di ba? Meron din yung environment dahil sa uminit ito, nagkakaroon ng friction, nagkakaroon din siya ng kumbaga, nagkakaroon din ng forest fire, di ba? Pero hindi naman created ng tao yun. Kaya yun, kung tutuusin, kung meron tayo nito, alam natin ito, pag alam mo kasi kung paano ka maging handa, alam mo na rin minsan kung paano ka pangalagaan ito para hindi mangyari. So ma'am, nabanggit nyo nga po yung mga kalamidad. So sa tingin nyo po, ano po yung sanhi ng mga kalamidad na to? Ay, ang kalamidad natin, sanhi na rin kadalasan naman noon, alam mo ba,
nung hindi pa naman natin alam yung climate change, sa totoo lang, meron nang nangyayaring climate change kasi as a whole, ang ating bansa nun ay isa lang yung lupa. Kumbaga, nung habang tumatagal, dahil sa ice age nun, di ba? Natutunaw ang yelo, dumadami yung mga islands. So, pagkakahati-hati ng ating mga nasyon, ito ay nagkakaroon ng climate change, pero hindi natin alam na climate change pala yun. Kaya yung mga ibon, lumiliit, nag-mutate pala, akala natin ganun lang. Baka malay mo, nung tayo nung araw, hindi pala tao. Biro lang. So, ma'am, ano po yung climate change? Ang climate change kasi ito ay bunga ng ating ng ginagawa ng mga tao. Kumbaga, nagbago yung ating panahon. Kumbaga, pagka umulan, todo ang ulan, sobra. Kapag maaraw naman, sobrang init naman. Ito ay likha na rin ng tao mismo. Likha natin ito kasi nung gumagawa tayo ng kung ano-anong aktibidades natin, nagkakaroon ng impact sa environment. So, nagbago ang ating temperatura, nagbago ang ating weather. So, minsan tag-araw na, tag-ulan pa. Kaya sa climate change pa lang, sana maiayos nga natin ito. Kumbaga, magagawa lang ang climate change. So, maaano lang natin, mamimitigate lang natin ito. Kung mismo tayo-tayo, sama-sama nating maiayos ito. Magtulong-tulong ang isang bansa, maaaring isang nasyon. Pero paano natin gagawin? Hindi magsimula tayo sa atin mismo. Ako mismo ang simula, diba? So, ma'am, napag-usapan po natin yung sanhi. Ano naman po sa tingin niyo yung epekto nito? Una po sa tao, sa ating kalikasan, at syempre po sa ating sarili na rin po. Ano po yung epekto nito? Sa tao, mapapansin mo ba na pag may climate change ngayon, na epekto ng climate change, mapapansin mo yung iba, yan ay sanhi na lang ng biglang atake. Heat stroke pala. O yung iba naman ay nagkakaroon ng skin diseases kasi lagi siyang nagpapawis, etc. Yung iba naman, nagkakaroon ng iba't ibang klaseng sakit o hindi makahinga. Kasi naman sobrang init. Kadalasan, sinusumpong asthma na pala. Kasi sobrang init, di ba? Ano pa ba yung mga masasabi nating human health problem? Marami kasing human health problem na nangyayari sa ating climate change. Yun na lang pagkukumute mo, di ba? Expose ka na agad sa pollutants kasi hindi lang init, di ba? Pati pollutants kasi yung bang lumalabas sa usok, NOx, SOx, yung mga nitrous oxides, sulfur oxide, andyan na lahat yung carbon dioxide, naaamoy natin at may epekto yun sa ating katawan. Yun ang isa sa mga nagiging nangyayari, o yan, tatao yan ha. Sa environment, anong nangyayari kapag sa environment dahil sa climate, kung saan nagiging epekto ang climate change? Ang nangyayari din, halimbawa, nagtapon ako ng basura. O, tinapon ko lang dyan kasi wala akong pakialam. O, tinapon ko sa neighborhood ko kasi galit ako sa kanya. Nilipat ko sa bakod. To my neighbor. O, ayan, malinis ang paligid. Pag yan ay bumahana, anong mangyayari? Ang basurang tinapon ko, babalik sa'yo. Alam mo yung nangyari sa Piping, sa Ondoy, di ba? Ang nangyari doon, hindi lang land use planning ang naging problema doon. Kasi maaaring masasabi natin may naging problema talaga sa land use na lang. Kasi dapat nga naman yung mga tulay, hindi dapat medyo sinasaran yung mga agusan ng tubig. So nagkaroon ng problema sa land use. Kaya lang, land use planning. Kaya lang, ang nangyari, mismong tao, may epekto na rin may ginawa rin ang tao ng sanhi para magkaroon ng ganong kalaking baha. Dahil yung mga basura nag-clog na. So tumaas ng tumaas. So ang pagdating ng taas, nagkaroon na ng high tide. Meron pang tubig na nanggagaling sa taas. So nagkaroon ng epekto sa tao. So sa tao pa lang, ay nani na natin agad yung ginawa natin. Yung pagpuputol ng puno. Diba? O yun na, isa na yan. So instead na yung dumadami na nga yung population natin, yung carbon natin, dapat sana may carbon signal. Sa different canopy ng puno, nakukuha nila yung mga carbon na ini-emit natin. Ang nangyari, dahil wala sila, napupunta sa atin lahat. So, nasisira yung ating ozone layer. Dahil sa mga naano natin. So, nagkakaroon ng global warming dahil sa dinami-dami ng carbon na napupunta ron. Kasi isa yun sa blanket natin ay yung carbon dioxide. Diba? So, yung ozone layer nasisira rin dahil sa kung ano-anong nagagawa natin dito sa baba. Akala natin nakakabuti dahil sa industrialization na tinatawag. Pero actually, hindi rin naman natin masisi kasi kailangan natin sumabay. Kaya lang sana maganda rin na mahawakan natin o ma-handle natin yung mga waste natin para maiwasan natin yung climate change. So, ma'am, tulad po ng USEM, yung pinopropose po nilang zero plastic. So, ma'am, ano po yung sa tingin yung reaction niyo na
tamang pag-propose po ng zero plastic? Yung zero plastic, maganda yan. Paano ba natin masisiro plastic samantalang plastic ang ginagamit? Dapat gumamit tayo ng bayong, ng paper. Actually, sa Laguna at sa Palawan, na-implement nila yan eh. Ang ganda-ganda ron pag nakarating ka. Kasi pagdating mo, itapon mo na isang wrapper ng candy mo, huli ka kaagad. Pero dapat dito siguro, para ma-implement natin ito, kailangan gumamit tayo ng mga ganun din, mga bayong, o kaya gumamit tayo ng basket, pamamalengke, para mabawasan yung plastic. Tapos yung plastic din, at the same time, ang gagamitin na lang natin pag bumili ng mga karne, yung mga plastic na container, hindi siya plastic na supot. Kasi ang plastic cellophane kasi it takes 100 years para mag-degenerate yun. Ibig sabihin, parang matunaw siya, namali pa ako, no? Para matunaw siya, 100 years yun, biruin mo yung tagal nun. May iba pang pwedeng gawin para maubos yung plastic na nandito sa ating environment. Pwede natin itong kolektahin, tapos is-rent, tapos idala natin siya sa mga gasifier para siya ipambala nila at gawin na lang siyang energy. So, makukuha niya yung carbon exchange ngayon para maalis na yung plastic sa area natin. Tapos malilinisan yung ating kapaligiran sa land, pati na rin dun sa tubig. Kasi hindi ba, pag yung plastic tinapon natin sa dump site, alam mo ba ang dump site dito? Sa mataas pa, sa Binya Isla. So, pag umulan, umaagos yan. So, anong mangyayari sa baba nun, di ba? Merong parang tubig. So, ano maapektuhan yung mga isda doon? Pag kinain ng isda yung plastic, o pag meron pang hazardous doon, nag-bioaccumulate na doon sa isda kasi kinain niya itong ganitong chemical na nakain niya. Tapos tayo naman, bili ng bili, kain yan para anong nangyayari sa atin? Kaya minsan, tayo mismo nagkakaroon ng sakit na cancer, masisisi ba natin yung sarili natin? Yun yung mabibili. Kaya lang, kasi kagagawa na rin ng tao yun kaya nagkakaroon ng ganun. Kaya sabi nga nila, lifestyle ang pagkakaroon ng sakit na cancer. Kasi nga, sa atin mismo, sa atin nagbumula din yun di ba? So ma'am, ano po yung sa tingin nyo, paano po natin may iwasan yung mga kalamidad na to? Maiiwasan pa natin yan kung sa ngayon magsimula na rin tayong iayos yung ating problema. Halimbawa, magtarim na rin tayo ng puno. Although matagal ito, makakaatulong pa rin yun. Tapos iwasan na rin natin magtapon ng mga basura kung saan dapat nakaayos ito. Kung yung nabubulok, gawin na lang natin siyang fertilizer sa backyard natin. Tapos yung iba naman, yung mga pwede pang i-recycle, pagkakitaan na natin o ibenta na natin ito instead na itapon kasama ng mga nabubulok o sunugin natin ito. Huwag na tayong magsunog ng basura, iayos na lang at ibigay sa tamang handler. So ma'am, nabanggit niyo po kanina yung about po sa cloud, yung para magkaroon po ng rain. Ano po yung tawag sa process na yun? Cloud seeding? Opo. Meron po ba yung epekto naman sa sa atin na tao? Di ba po chemicals po yun? Hindi. Ang cloud seeding kasi sodium chloride lang. Asin lang yan. Ang ginagawa lang ng isang tao, sasakay ako sa helicopter, nadanan ako yung mga asin, tapos ititignan ko kung nasan yung cloud, tapos ibubuhos ko yun sa taas ng unti-unti para makreate pa yung pinaka-rain. Tapos pag bumigat ito, pino-foresight kasi namin, halimbawa gusto ko makarating ito dun sa dam para dito uulan para dadami yung tubig. Minsan kasi nagkakaroon ng error kasi hindi dun umulan sa iba. Kaya tinitingnan din yung assumption lang naman din. Kasi siyempre yung pag ng hangin, inaassume mo lang na dun siya babagsak. Ang cloud seeding talaga, sodium chloride yung nilalagay. Asin yun. So, ma'am, wala po siyang epekto sa tao? Wala naman. So, ano po yung may papayo niyo bilang isang environmentalist para po sa pangangalaga ng kalikasan natin? May papayo ko sa lahat na sana magtulong-tulong tayo para sa ating pangangalaga sa ating kalikasan. Unang-una, mag-solid waste management tayo. Kumbaga, mag-segregate tayo ng waste. Pangalawa, gumamit tayo ng mga sabon na hindi nakakasira sa ating kalikasan. Pangatlo, siguro kailangan natin na mag-save ng energy kagaya ng electricity. Kung hindi ito ginagamit, patayin para mabawasan yung pagkonsumo ng kuryente. Kasi alam natin lahat na ang pag-generate ng ating kuryente ay nanggagaling sa mga dam. Kasi yung, anong tawag doon? Hydropower. Electric power. Alam mo pala. Tapos, yung paggamit natin ng mga sasakyan, pang-apat na ba, pang-lima?
Pang-apat pa. Pang-apat, yung paggamit sa mga sasakyan, dapat dalangan kung malapit lang naman, pwede na tayong magbisikleta o maglakad. Kasi yung ating fossil fuels ay limited lang din naman, hindi ba? Pag naubos ito, di wala na. Ganon din naman, pang-apat, pang-lima, save water. Kasi kailangan magtipid tayo ng tubig. Kasi ang tubig ay ilang porsyento lamang dito sa ating mundo. So kung nakontaminate na natin yan, sayang din naman. Pang-anim, kailangan natin na paghiwa-hiwalayin ang lahat ng basura. At hiwalay ang nabubulok sa di nabubulok at ihiwalay din ang mga hazardous para tama yung pupuntahan. Pang-pito, ano ba ang pang-pito natin? Yung mga chemicals po na kasama na yung mga chemicals na nagamit sa pang-anim natin. Yung pang-pito naman, kailangan natin tingnan mabuti o mag-save pala tayo. Mag-save tayo. Kailangan nating mag-save. Whether pera or ano. Kasi alam mo, in terms ng kalamidad, dapat lagi tayong may cash. Pang-walo, kailangan matutunan natin lahat ito upang magawa rin natin. Kailangan nating magawa ng maayos. Pang-siyam, kailangan sabay-sabay tayong gumawa o maksyon para ma-meet natin yung iisang goal. Kasi kailangan natin na ang isang komunidad magsimula sa sarili ko, sa aking pamilya. Pag nagawa natin ito, pwede tayong gamitan sa ating kapitbahay o sa barangay muna. Pag na-perfect natin ito, lumipat tayo sa susunod na mas malaki. Para nang sa ganun, maiayos natin mabuti ito. Pag ganun nangyari ito, magiging example tayo, perfect example tayo ng magandang komunidad. So, ma'am, dito po sa Institute for Climate Change and Environmental Management, may mga programs po kayo. Gusto niyo po bang i-promote yun? Kailangan, pinopromote ko yung aming programa. Dito sa ISEM, kailangan, pinopromote namin na kailangan natin na makiisa rin sa aming disaster risk management and public health, so occupational health and safety management. Kailangan na kung gusto ninyo na magkaroon ng seminar, pwede kayong mag-request sa aming director o kay president, tapos i-channel nyo sa aming director na si Dr. Annie Melinda Paz Alberto, upang nang sa ganon mabigyan namin ito ng atensyon at kami ay makapunta. Hindi lang sa inyong mga estudyante o dito sa universidad, pwede rin ito kami hanggang sa mga iba-ibang komunidad kahit malayo ito. Hindi kami nang hihingi ng sweldo rito kasi kami ay fully paid naman na. Bayad na kami ng gobyerno. Extension na ito, kumbaga extension education para sa iba. Tuturo namin ito sa iba ng libre. Makakarating kami sa inyo, basta ibigay lang niyo sa amin kung saan kami pupunta kami doon. Kaya kailangan lang namin na sana yung mga tao ay malaman na ganito pala ang ginagawa namin dito. Kami pala ay nagtuturo ng libre at nakikiisa sa mga proyekto sa iba, nililipat din kami. Kaya natutuwa ako na ikaw ay nagpunta rito. Thank you. Kasi nga ay na-share naman namin ng kaunti yung ibang knowledge o maaring karanasan namin para marinig naman ng iba na ito palang ISEM, ganito pala ang ginagawa. Kasi minsan nagtataka yung iba, ano ba itong ISEM? Kasi ito ay dating Environmental Management Institute na last September 21, 2011, September 21, 2011 lang na-create ang ISEM. Nag-emerge siya from EMI o Environmental Management Institute. Yun pala, kaya isang taon pa lang kami last September 21. So, ngayon ay medyo dumadami ang proyekto. Nakita mo naman ang ganda-ganda ng aming lugar. At iniimbitahan ko kayo mga estudyante, ganun din ang mga guro na mamasyal dito sa amin. Kasi napakaganda ng aming building. Ito may Biodiversity Museum kami, may Diversity Museum, at saka mayroon kaming disaster area. O, dito nakita mo namin dinaanan mo kanina. So, maaari kayong mamasyal ng libre. Ang inihiling lang namin, pipirma kayo dun sa logbook. Okay na yon. Ituturo namin kayo at kung may mga tanong pa kayo hanggang sa conservation park namin, tuturuan namin kayo. So, ma'am, nabanggit niyo po kanina yung mga projects niyo. Pwede niyo po bang isa-isahin yun para po mas lalo pang mainggan yung mga estudyante, guro, staff dito po sa CLSC?
Yung mga projects namin, dito kasi may projects kami sa molecular biology. Yan yung mga, pumupunta kami sa mga forest, tinitingnan namin yung mga diversity doon, kagaya ng mga ibon, kung ano yung nakikita namin, tinitingnan. Kasi mga kung may sakit, tinitingnan din namin. Dito yung onion, ganyan, ginagawa dito sa molecular biology namin. Meron din kami sa coastal, inaano namin yung area, kung ano-ano yung mga meron doon, fishes, corals, inaaral din yun. So maganda na yun ang isa namin sa proyekto. Ngayon yung sa disaster preparedness, ngayon sa fishery namin, ang ginagawa naman namin dito ay yung ina-assess namin yung isang lugar kung handa ba o may kakayahan ba ang isang komunidad na mag-respond sa isang disaster o sa iba't ibang klaseng disaster o kalamidad. Ina-assess namin ito at pwede kaming nag-recommend kung ano pa ang mga dapat gawin. Kumbaga ito ay assessment. Assessment siya para malaman namin. Kasi pag nag-assess kami, pwede kaming mag-recommend kung ano ang dapat gawin. Ganon din naman yung aming mga eco-briquette, eco-green ticket. Yung eco-green ticket ay eco-green charcoal yun, charcoal. At saka yung kung gustong matuto ng paggawa ng eco-paper, matuturuan namin sila. So, ma'am, isang last question na lang po, or meron ang isang Maria Johanna de Dios po ba na isang environmentalist? Meron po ba kayong motto sa inyo na about po sa kalikasan? Ang lagi kong sinasabi ay save Mother Earth. Kasi dito nga ako nakatira. Ang sabi ko nga noon, kapag di mo to inalagaan, darating ang araw, sirang-sira ito. Paano pa yung future? Lagi kong sinasabi sa motto ko, save Mother Earth. Kasi nga, ito ay dahil sa ito ay pinangangalagaan ko sa ito ay ang aking kapaligiran, ang aking kalikasan sa ngayon, o ang ating mundo ay hindi sa akin. Ako ay nakikitira lamang at ito ay pinangangalagaan ko para sa mga darating pang henerasyon. So, ma'am, maraming salamat po sa napakagandang mga kasagutan sa aking mga katanungan. Maraming salamat dito. Magandang mga kasagutan sa aking mga katanungan. Maraming salamat dito.